po, nakita ko po na bilang isang taong may pamilya, sabi ko po, pag tumuloy po ko, baka mahirapan po ako makahanap buhay. Kaya hindi na po ako tumuloy. Kasi ang nangyari po, laging batayan ko nung una, nagmaggagawa po ako. Nung 14:28 po ng Lucas na parang try mo na ako, kinarkula ko po yung kakayanan ko hanggang sa isang na feel ko nga na pamilyadong tao ako. Nakita ko po yung mga manggagawa po natin, talagang full-time na po, hindi ka makapaghanap buhay. Sabi ko, kung tinuloy ko to, baka maging unfair naman po ako, baka mabaksak po ako sa unang Timoteo 4:8. Mapabayaan ko po yung pamilya ko, kaya hindi na po ako tumuloy. Yan lang po. Ayun, meron silang pinapakita isang saksi din. Sino yun? Yung yung connected kanyo. Ayan, Brad Resty Olandria. Sige nga po, pakinggan natin. Brad Resty, ano po ang inyong sasabihin? Hello, Brad Resty Olandria. Sige na, pasok. Salita nyo. Hello. Magandang gabi, sisters. Opo, sige po, kapatid. Brother Aile. Ako po si Resty Ulandria. Katapos lang graduate sa pagkamanggagawa. Ako po ay naanib ko dahil kay Brother Kindre Yap, siya ang nag-akay sa akin. Kaya nga, palagi sa sa amin, palagi siyang magpaalala sa amin, bawat isang naakay niya nga, huwag kayong mag-absent sa dadalo sa mga kapagtipon. Minsan, ito si Brad Bimbol, bakit na ganyan siya, inakayan ni Brad Kin. Kasama ko yan sa October 2009. Actually, tatlo kami. Nagsabay si Brad Dinis at si Brad Bimbo. Si Brad Bimbo, nagalit yan dahil ang malaking pakinabang siya ni Brad Kinriap, palagi siyang nagbigyan ng pira para panggastos sa mga kapatiran nga walang-wala pamasahe. Siya ang binigyan ng pira ni Brad Kinri. Sabi ni Brad Kinri, maganda ang kalooban ni Brad Kinri sa mga mahirap. Tumulong siya sa mga mahirap talaga. Ako saksi ko. Talagang tumutulong siya nga walang pamasahe, bigyan niya. Saksi ko talaga ako. Kaya ang pagpulong-pulong niya, minsan, once a month, saksi ko rin dyan, nga pag-alaala sa mga kapatid, pero alam ko walang laban siya sa iyo, Brother Ili. Talagang tumulong nga sa pagpakain sa KNC. Every PNK, nagsakripisyo ako og hakot-hakot sa pagkain. Ang financier si Brad Kin. Kaya gusto niya nga makatulong siya sa KNC pagkain para kasi sabi niya, ito lang ang tulong ko kasi hindi ko natapos ang paggawa. Ito lang ang contribute ko para matuwa na ko. Ang aking inaakay nga nakatapos sa mga gawa. Kaya si Brad Bimbo, wala utang na loob. Ang ina niya, yung hospital ni Brad Kinley, 200,000 nagbayad. Si Brad Kinley nagbayad. Pati ama niya, binigyan ng pira. Mga kapatid niya, nag-security guard, binigyan ng kapital. Binigyan pa sa livelihood project. Ang nangyari, walang nangyari. Kaya tumulong si Brad Kinley sa mga mahirap. Talaga, alam ko na sa Kukyo, dami na tulungan niya. Kaya gusto niya nga, ang kanyang magagawa, makatulong siya sa amin kaya hindi siya nakatapos ng gawa. Gusto niya nga, sa Panginoon nga, mayroon siya inakay nga nakatapos mga gawa. Ako mismo nagagawa ako, nakatapos ko dahil sa kanya, inakay ako palagi niya. Palaala palagi. Mabait si Brad Kinrihab. Magpakain pa nga sa pag-PNK. Everyday, 3 araw yan mapakain. Umaga, tanghali, hapunan. Walang utang loob si Brad Bimbo dahil nagalit siya kasi ang pira dapat sa kanya ang kapital nga ipamigay sa mga nangailangan nabaling kay Brad Cornelio. Yun ang nagalit yun ang nakagalit siya kay Brad Kinri. Walang utang loob ng tao yan. Biligawan pa niya si
Minerva, aking classmate sa aralan, ligawan pa niya. At tapos, sinabi ko sa kanya, Brad, magagawa yan, huwag ligawan man. Bakit? Bakit? Magagawa siya? Di ba po pwedeng ligawan? Hindi ko, please, Brad, huwag ligawan kay classmate ko na sa magawa. Kasi nakilala na sa Pinkin doon sa unit ni Brad Kin. Sinunggaban niya agad si Minerva. Sinama niya agad sa sa monumento. Tapos nag-text sa akin, Brad, stay. Dito ko sa dito ko sa mall. Nagala ni Minerva. Alas 11:30 ng gabi, nag-text. Nagulat ko. Sabi pa niya nga, nandito mi sa mall. Anong mall? Mall sa monumento, sirado na yan, 11:30. Kasalabahin talaga ito si Brad Bimbo. Walang utang ang loob talaga. Walang hiya nga tao yan. Malaking tulong ni Brad Kinley sa kanya, pamilya. Lahat, tulungan Brad Kinley. Lahat, pamilya niya. Biro mo ang ina niya nakasakit sa TB. Babalik-balik gastos. Mahigit sa 200,000 ang gastos Brad Kinley. Kasi Brad Kinley gusto mo tumulong sa mga mahirap talaga. Alam ko ang puso niya, wala sang laban sa iyo, Brad Eli. Ako saksi ko. Ako naobserbahan ko niya, ang puso ni Brad Kinley nasa Panginoon. Sige kapatid. Naintindihan ko sinasabi mo. Tumutulong siya, 200,000, 400,000. Pero wala akong alam sa iglesia, tumutulong siya eh. Parang si Karas. Binibigyan yung mga tao, 2 milyon, 1 milyon, pero sa iglesia, hindi siya tumutulong. Bandang huli pala, aakayin niya para gumawa ng grupo. Yun ang masama roon. Ngayon, wala ka pang nakikitang masama, pero pwedeng magkaroon ng masama sa hinaharap. Ngayon, yung tatay nung Brad Bembol, andyan ba? Gusto kong magsalita yung tatay niya kung anong kanyang... Sis Luz? Opo, sino yung tatay mo? Nandyan Opo, ba? bari si Brother Benjamin Caillas, inactive na po siya, nadalaw na po siya ng manggagawa. Nakatala po siya sa lokal po ng Padilla, Central District po ng probinsya po ng Rizal. Bakit naging inactive? Tinulungan naman pala nung Brad Henry. Ano po, Brother Eli, katulad po ng nabanggit ko po sa sulat, maaaring nakapagpatisod po itong si Brother Ken ng ilang bunsong kapatid. Kasi nung kasalukuyan po na yon na ang mga magulang ko po ay nakadalo po sa kanya, mapagtungayaw po kasi po ito pinapagalitan po niya at sinasabihan po niya yung mga kapatid ng gago, tanga, tarantado, walang ya. Paano mo ako ngayon paniniwalain sa sinasabi mo na ganyan pala yung tao? Bakit dun sa mga nakaraang mahabang panahon na merong ginagawa siyang mga gano'n na nanunungayaw siya ng mga kapatid, nagpapatisod, bakit ngayon mo lang sinasabi? Hindi kaya dahil galit ka lang ngayon sa kanya, kaya mo sinasabi yan? Bali po, Brother Eli. Hindi kaya gano'n. Kung hindi ka galit at nakikinabang yung pamilya mo, hindi ka nagsasalita. Hindi ba kaya gano'n yon, kapatid? Ako po, Brother Eli, mabilis po akong magpatawad at makalimot po sa nagawang kasalanan po sa akin, lalo na po kong kapatid. Maraming ulit ko na po siyang pinatawad. Sabi ko nga po, kahit 1,000 beses po niya akong murahin, patatawarin ko pa rin po siya. Wala po akong galit po sa kanya. Maraming beses ko na po siyang pinatawad kahit minura-mura po niya ako sa mga pagkakatipon. Actually po, Brother Eli, ito po, may mga paksa po ito na masiselan na ipinapaksa po niya. Hindi po ito simpleng Bible study lang o Bible sharing. Katulad yung aklat po ng Apokalipsis, pinapakailaman po niya yung aklat po ng Apokalipsis. Mayroon daw 7 pangako ang Diyos na nakasulat sa 7 iglesia na sa Asia. Ipinaksa po niya yun, malinaw po sa akin at saksi po yung mga nakadalo. Siguro po mahigit 20 katao hanggang 30 katao ang nakadalo na po sa mga pagkakatipon po nitong taon po na to. At yun nga po sa ikalawang Korinto 8:18, kiniklaim po niya na maaaring siya ang kapatid. Yun po yung salitang ang kapatid, singular po yun, maaaring siya daw yun, na tinutukoy nga po sa ikalawang Korinto 8:18 na may kahusayan daw sa Ebanghelyo ayon po sa kanya. Malinaw po sa akin po yun, awat tulong po ng Diyos. Brad Eli, itong si Brad Henry, asawa po siya ni Sis Eileen Yap.
Yan, kilala daw po siya ni Brad Rapi. Yan, kilala siya nila ate. Opo, bali po, ito po si Sis Eileen Yap. Kapag Iba, andyan ba si ate? Andyan ba sila Brad Rafi? Ano Brad ba ang... Rafi, opo. Kailangan ko kasi ang mga saksi dahil contradicting itong sinasabi sa akin eh. Opo, si Brad Rapi. Wala dyan. Si ate, nandyan. Ito si Brad Rapi. Brad Rapi, sige po. Umakyat lang po Sis Eileen. Ngayon ko lang nalaman, asawa pala yan ni Sis Eileen. Sige po, Brad Rapi. Ito po si Brad Rapi. Itong kasi sinusumbong po si Brad Henry, sinusumbong nung kapatid na to. Parang nag-organize ng grupo na may Bible sharing, may pagkakatipon na doon dumadalo itong mga kapatid. Brad Eli, si Brad Ken po, isang kapatid na mahusay sa talata. So, nag-share siya ng mga parang Bible study sa Antipolo, maakay siya, tapos pinadodoktrinahan niya. Pag naanib, inaalagaan niya po, binibigyan niyang pamasahe, pinapahiraman ng kotse, tapos pinakakain dun ho sa malapit sa unit niya. Actually nga ho, parang may feeding program dun eh. Dati, mga taga-Antipolo lang ang kumakain. Ngayon, kahit sinong kapatid, pumipila na po ron. At kilala ko ho yung si Brad Kenya at si Eileen, marami hong kapatid na tinulungan yan. Marami hong mga pinautang yan na mga hindi nagsibayad. Deli, ang lalaki ng halaga, pero hindi tumigil yung mag-asawang yan. Tunay pong kapatid yan, ginagaranti ako po sa inyo, Berdeli. Kilala ko pagkatao niyan. Tunay na kapatid, ang iglesia tinutulungan, hindi ang kapatid na personal. Tumutulong din po sa iglesia. Hindi mo ba alam yung nakasulat sa unang Timoteo, sa Kapitulo 5, na upang maabuluyan ng iglesia ang mga tunay na bao. Kaya ang iglesia sinusuportahan dahil ang mayroong obligasyong tumulong sa mga tunay na bao saka sa mga ulila ang kabuuan ng iglesia. Kaya ang iglesia ang sinusuportahan ng kapatid. Wala sa Biblia noong ganon na diwa na ikaw mismo ang diretsyong parang pilantropo sa mga kapatid, tapos ang posibilidad noon mapabaling sa iyo ang ano ng kapatid at bandang huli kagaya ni Karas. No? Hindi ko kinokontra yung sinasabi mo, kapatid na Rapi, na yan ay tunay na kapatid. Ano? Ang sinasabi ko lang, yung panganib na maaaring maganap kasi meron talagang ganong sinasabi sa Biblia na ipinagmamalasakit nila kayo hindi sa mabuting akala. Ang ibig ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Hindi ko sinasabing ito ang nangyayari, ano? Ang lumilitaw lang kasi, nagsasariling kalooban yung kapatid na ipinagtatanggol mo. Nagsasariling kalooban. Sa report, ano? Kaya yung isang manggagawa o nag-aaral manggagawa, nanibago raw siya nung umattend siya roon dahil meron silang paksa, may tagabasa, etc. No? Yung mga yun ang gusto kong maklear eh. At kasi hindi ko kilala yung kapatid na Henry na ang sabi mo ay daan-daan libo kung tumulong sa kapatid. Wala ako kasing nabalita ang ganon na suporta naman niya sa iglesia. Mapanganib kasi yun eh. Mapanganib yun. Sa Biblia kasi, ang unang-unang tinutulungan yung nagtuturo. Sabi ni Pablo, ay ang tinuturuan sa aral ng Diyos, dumamay sa nagtuturo sa Kanya sa lahat ng bagay na mabuti. Tapos, yung tulong para sa mga banal, yun ang kinukolekta sa abuluyan. Tungkol sa ambagan para sa mga banal, gawin ninyo gaya ng inyuutos ko sa iglesia ng Galacia. Para gusto mong umambag para sa mga banal, ang iglesia ang tulungan mo. Kasi wala namang lumalapit na pinahihindian natin eh. Kahit wala tayong pera, kahit sarili kong pera, itinutulong ko sa lumalapit. Parang kakaibang diwa sa Biblia na makakakita ka ng isang kapatid na parang siya ang hiwalay sa pangangasiwa